Sa mga mahihilig sa pagkain, napapansin na ba ninyo yung marahil sa ilang mga food products na may halal certified food markings? Ano nga bang ibig sabihin nito? Alamin natin ito sa report ni Edwin Eusebio. Sa paglakas ng negosyo ng food chain sa bansa, umapila ang ating mga kababayang Muslim na bigyang halaga rin ang kanilang paniniwalang kultural hinggil sa pagkain. Iginiit nila na marapat lamang na magkaroon ng labeling ang mga nabibiling pagkain ng mga Muslim. Ito ay upang agad nilang mabatid kung ipinagbabawal ng Islamic law ang nabibili nilang produkto. Tinatatakan at nilalagyan ng labeling na halal ang anumang pagkain kung ang sangkap nito ay tumutugma sa dietary laws ng mga Muslim. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng sertipikadong third-party agency. Ang halal ay katumbas ng salitang permissible o pinahihintulutan. Sa ilalim ng Sharia o Islamic laws, nakasalig ito sa Al-Quran, Hadith, Ijma at Qiyas. Ano man ang pagkain at sangkap nito ay nakatala sa nabanggit na saligan ay tinuturing na halal o permissible. Samantala, ang haram ay nangangahulugan naman ng forbidden o pinagbabawal sa ilalim ng Islamic law. Kaugnay nito, dahil sa ang batas ng Islam ay binabatay sa Al-Quran, ang lahat ng Islamic law ay tinuturing na batas ni Allah o batas ng Diyos. Sa pangkalahatan, ang halal foods ay kinakailangang tiyak na walang sangkap ni katas na mula sa mga hayop na tinuturing na haram o forbidden o pinagbabawal ng batas ng Islam. Kaugnay nito, maging kagamitan ay marapat na maging eksklusibo lamang para sa pagkaing halal. Ano mga pagkaing halal na dumaan sa makinarya na ginamit sa pagpoproseso ng haram foods ay tinuturing na ring bawal sa mga Muslim. Kaya naman, ito ang binigyang halaga ng Department of Science and Technology sa ilalim ng DOST at sa pamamagitan ng PSEARD or Philippine Council of Industry and Energy Research and Development. Naglaan ito ng eksklusibong mga laboratorio na magpoproseso para sa halal foods. Naitaguy dito sa pagpupursigi ni Dr. Zenaida P. Haji Raup Laidan, Direktor ng DOST Region 12. Ang pagkilala kay Dr. Laidan ay nagbunga ng mahalagang papel ng mga kababaihan sa Mindanao sa pamamagitan ng agham at teknolohiya. Si Dr. Laidan ang humubog at kasalukuyan nagpapatupad ng Science and Technology Program sa pagpapaunlad ng halal industry. Siya rin ang namumuno sa National Halal Forum Philippines. Sa pagsulong ng agham at teknolohiya, mahalagang bigyang pakundangan pa rin ang mga kultura at paniniwala. Dahil sa ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang etniko, ang respeto sa bawat isa ay magiging susi sa pagkakaisa ng mga Pilipino kahit sa anumang lipi pa sila nagmula. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.